Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie at kasama natin sa ating himpilan si Student Jack Tinay at si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 4 minutes past the hour of 7 in the morning Philippine Standard Time, brought to us by Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipa City. And for more inquiries, you may contact them at 0917-866-3733 from Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. At dako na tayo sa ating headlines balita. Tensyon sa Middle East, humila sa PSEI at piso. Mga OFW sa Saudi pinag-iingat sa pagpupost ng larawan at video online. Pinalakas na curriculum sa senior high school ipapatupad sa school year 2026-2027. DSWD nanguna sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026. DOT Calabarzon naghahanda ng pagdagsa ng turista sa mga beach destination ngayong tag-init. Mga delegado mula sa iba't ibang bayan ng Calabarzon nagsimula ng dumating sa Batangas City para sa RAAM 2026. TDRO naglagay ng QR code sa RAAM venues at billeting schools para sa mga mas maayos na paggalaw ng mga delegado. Bagong libreng dialysis center bukas na sa Tuwi, Batangas. 2,500 na mangrove seedlings. Dagdag depensa kontra storm surge. At para sa ating weather update, walang binabantayang low pressure areas sa bansa ayon sa Pag-asa. Para sa ating good vibes balita, mga atletang Batanggenyo pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan. At para sa ating unang detalye, nagpapaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sa mga overseas Filipino workers sa nabanggit na lugar kaugnay ng pagkuha at pag-upload ng mga larawan at video lalo na sa gitna ng umiigting na tensyon sa ilang bahagi ng Middle East. Ang iba pang detalye, balita ni DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, ayon nga sa embahada, ang pagbabahagi ng mga imahe o video mula sa mga lugar na itinuturing na sensitibo o may restriksyon, kabilang ang mga pasilidad ng militar at tanggapan ng pamahalaan ay maaaring magresulta sa pananagutang legal sa ilalim ng batas ng Saudi. Samantala, sa hiwalay naman na ulat, inanunsyo ni US President Donald Trump noong Pebrero 28 ang pagsisimula ng opensiba laban sa Iran, kasabay ng pahayag hinggil sa umano'y mga naunang pag-atake ng Iran laban sa puwersa at mga kaalyado ng Estados Unidos. Kaya pinapayuhan ng mga OFW na manatiling mag-ingat, sumunod sa lokal na regulasyon at iwasan ang anumang gawain na maaaring magdulot ng kapahamakan o paglabag sa batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At bumagsak ang lokal na merkado nitong Lunes kasunod ang tumitinding sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Lumala ang sitwasyon matapos iulat ng Iranian state media ang pagkamatay ng Iranian Supreme Leader na si Ali Khamenei sa isinagawang airstrikes ng puwersa ng US at Israel. Para sa ibang detalye, ulat ni Student Jack Tinay. Pasok! GV Balita Express. Naitala ng pangunahing stock index na Philippine Stock Exchange o PSEI ang pagbaba ng 184 na puntos o halos 2.8% na nagsara sa 6,400,026. Humina rin ang mas malakas na all shares index ng mahigit 2%. Ayon kay Luis
limlingan ng Regina Capital Development Corporation na naig ang risk of sentiment na merkado kung saan nagbawas ng puhunan ang mga investor dahil sa pangamba na lumalalang tensyon sa Middle East. Karamihan sa mga sektor ay nalugi, maliban sa mining at oil na bahagyang tumaas. Lumala ang sitwasyon matapos iulat ng Iranian state media ang pagkamatay ng Iranian Supreme Leader na si Ali Khamenei sa isinagawang airstrike ng pers ng US at Israel. Kinumpirma rin ni Pangulong Donald Trump na magpapatuloy ang operasyong militar at may mga nasawi na ring sundalong Amerikano. Sa currency market, humina ang piso ng 5.30 sentimo at nagsara sa 58 peso at 20 sentimo kada dolyar mula sa 57.6 noong Biyernes. Ayon naman kay Michael Ricafort ng Rizal Commercial Banking Corporation, nakakaapekto sa piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na maaring magdulot ng dagdag presyo sa lokal na produktong petrolyo at posibleng pagtaas ng inflation kasabay ng pangambang lumalawak pa sa kaguluhan sa rehiyon. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ipapatupad ang pinalakas na curriculum ng senior high school sa school year 2026-2027. Layunin ng bagong programa na palakasin ng pundasyon ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mahahalagang pagbabago sa ekstruktura, paraan ng pagtuturo at nilalaman ng asignatura. At para sa iba pang detalye ng balita, GV Balita Express. inihayag ng DepEd na tuluyan ng ipapatupad ang pinalakas na curriculum ng senior high school sa school year 2026-2027. Batay sa inilabas na memorandum noong ika-27 ng Pebrero, sisimula ng pagpatupad nito ng mag-aaral ng grade 11 sa Hunyo ng nasabing taon. Samantala, ang mga grade 12 sa parehong school year ay mananatili muna sa kasalukuyang curriculum. Ayon sa DepEd, layunin ng binagong programa na palakasin ang pundasyon ng kasanayan ng mag-aaral sa pamamagitan na mahahalagang pagbabago sa estruktura, paraan ng pagtuturo at nilalaman ng asignatura. Nakatuon din sa pagbibigay ng mas malawak na pagpipilian sa mga estudyante batay sa kanilang kakayahan at mithiin, pati na sa paghahanda sa kanila para sa kolehiyo, trabaho at pagnenegosyo. Dagdag pa ng ahensya, maglalabas ito ng mga online na gabay at training package para sa mga guro at administrator ng paaralan, kapwa sa mga pampubliko at pampribadong institusyon. Kabilang dito ang suporta sa pagpaplano ng paaralan, pamamahala ng guro at kawani. Gayon din ang pagsasanay para sa mga core subject at elective. Sa ilalim ng bagong curriculum, 5 pangunahing asignatura ang itatakda: effective communication, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Babaguhin din ang 4 na track at hahatiin na lamang sa 2 pangunahing landas, ang academic track at ang technical profession track. Dahil dito, inaasahang iaayon ng mga paaralan ang kanilang mga asignaturang iniaalok sa bagong balangkas. Sa isang panayam noong May 2025, sinabi ni Gina Gonong, Undersecretary ng DepEd, na magkakaroon ng mas malinaw na pagpipilian ang mga mag-aaral sa kanilang electives batay sa napiling direksyon. Maaaring pumili ng 2 elective ang mga nasa grade 11 habang hanggang 7 naman sa grade 12. Bukod dito, palalawigin din ang work immersion ng mga estudyante. Mula sa kasalukuyang 340 hours, itataas sa 640 hours bilang tugon sa pangangailangan ng mga mas masusing pagsasanay at aktwal na karanasan sa trabaho. Sa kabuuan, inaasahan ng DepEd sa pamamagitan ng pagbabagong ito ay magiging handa ang mga kabataang Pilipino na susunod sa yugto ng kanilang edukasyon at sa pagpasok sa mundo ng paggawa. Para sa GV Balita Express, ako po si TJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At nagpahayag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng patuloy na pagsuporta sa karapatan at kapakanan ng kababaihan kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Tema ngayong taon ang We for Gender Equality and
Inclusive Society na nagsusulong ng kolektibong pagkilos para sa gender equality. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Sa pagbubukas ng selebrasyon sa tanggapan ng ahensya sa Quezon City, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng kakayahan ng kababaihan at pagpapalawak ng kanilang akses sa proteksyon at serbisyong panlipunan. Tema nga ngayong taon ang We for Gender Equality and Inclusive Society na nagsusulong ng kolektibong pagkilos para sa gender equality. Tampok din ang sub-temang Lead the Babaylands Pilipinas na kumikilala sa makasaysayang pamumuno ng kababaihan. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagsusuot ng kulay lila ang mga kawani tuwing Miyerkules at sa mga espesyal na araw. Mayroon ding mga patimpalak, livelihood bazaar mula sa Sustainable Livelihood Program, musika ng kababaihan at mga talakayan hinggil sa women's advocacies, pati online campaigns na #PurpleYourProfile at #PurpleYourIcon. Sa Marso at 30, kikilalanin din ang mga kababaihang may kapansanan sa paggunita ng Women with Disability Day bilang pagpupugay sa kanilang mahalagang ambag sa ahensya at lipunan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ang iba pang detalye, pinag-igting ng Department of Tourism Calabarzon ang paghahanda sa mga beach at resort destinations sa rehiyon bilang pag-aabang sa pagdagsa ng mga turista ngayong nalalapit na tag-init. Ang karagdagang detalye hatid sa atin ni Student Jack Inay. GV Balita Express. Sa panayam ng PIA Calabarzon kay Supervising Tourism Operation Officers na si Kenneth De Gracia, sinabi niyang nagsasagawa ang ahensya ng mga orientation, capacity building activities at training para sa mga tourism stakeholders upang masigurong handa ang mga establishmento sa pagdami ng mga bisita. Kabilang sa mga tinutukan sa paghahanda ang emergency response readiness, tamang pagtulong sa mga bisita, pagsunod sa health at safety standards at pangkalahatang kahandaan ng mga resort at beach establishments. Ayon kay De Gracia, kabilang sa mga pangunahing destinasyong inaasahang dadagsain ng mga turista ay ang mga baybaying lugar sa Quezon Province, Batangas at Laguna. Upang higit pang mapalakas ang monitoring at koordinasyon, nakatakdaring i-activate ng Department of Tourism Calabarzon ang kanilang Incident Command System o ICS sa buong panahon ng summer vacation. Sa pamamagitan nito, mas mababantayan ng mga otoridad ang mga kaganapan sa mga tourist destination at agad nang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sakaling magkaroon ng emergency o hindi inaasahang insidente. Samantala, hinihikayat din ng DOT ang mga turista na isabuhay ang responsableng turismo at sumunod sa mga lokal na patakaran upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng mga likas na atraksyon sa Calabarzon at matiyak ang ligtas at masayang bakasyon para sa lahat. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At punta na naman tayo sa lalawigan ng Batangas para sa Regional Athletic Meet Association 2026. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagsisimula nang dumating sa Batangas City ang mga delegado mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Calabarzon bilang paghahanda sa nalalapit na Regional Athletic Association Meet 2026. Layunin ng inisyatibong ito na gawing mas madali, mas organisado at mas ligtas ang paggalaw ng mga delegado habang sila ay nananatili at umiikot sa lungsod para sa naturang regional sports meet. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code gamit ang kanilang mga cellphone, agad na makikita ng mga delegado ang komprehensibong impormasyon tungkol sa mga pampublikong transportasyon na maaari nilang gamitin, kabilang ang mga jeep at tricycle na bumabiyahe sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Malaking tulong ito upang magsilbing gabay sa mga atleta at opisyal sa kanilang pagpunta sa mga playing venue, billeting quarters at iba pang lugar sa lungsod. Bukod dito, nakapaloob din sa QR code ang mahahalagang paalala ukol sa kaligtasan sa kalsada upang matiyak ang maayos at ligtas na paglalakbay ng mga delegado habang ginaganap ang Regional Athletic Association Meet 2026. Makikita rin ang digital platform
ang hotline number at Facebook page ng Traffic Development and Regulatory Office Batangas City o TDRO kung saan maaaring magpadala ng mensahe ang mga delegado kung may mga katanungan, ulat o reklamo hingil sa transportasyon, daloy ng trapiko at iba pang kaugnay sa usapin. Ayon sa TDRO, bahagi ito ng kanilang layunin na maging bukas, maagap at handa sa pagtugon sa pangangailangan ng mga delegado at bisita sa lungsod habang ginaganap ang Regional Association Athletic Meet 2026. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa kabilang balita, isang panibagong pasilidad para sa libreng dialysis ang formal nang inilunsad sa lalawigan ng Batangas. Binuksan nitong Pebrero 27 ang ikalawang Batangas Provincial Dialysis Center na matatagpuan sa Barangay Putol, Bayan ng Tuwi. Para sa detalye ng balita, Student Jack Tinay, pasok. GV Balita Express. Isinagawa ang pagbabasbas at ribbon cutting ceremony sa pangunguna ng mga opisyal ng lalawigan bilang hudyat ng pagsisimula ng operasyon ng nasabing pasilidad na nasa ilalim ng pamamahala ng Batangas Provincial Medical Center. May kabuuang 15 bagong dialysis machines ang inilagay sa center upang mas mapalawak ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular na dialysis treatment. Inaasahan na makatutulong ito hindi lamang sa mga residente ng Tuwi, kundi maging sa mga pasyente mula sa mga kalapit na bayan. Layunin ng pamahalaang panlalawigan na mas mapalapit o mas imailapit ang serbisyong pangkalusugan sa publiko at mabawasan ang pasanin ng mga pamilyang may miyembrong sumasailalim sa dialysis. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay, si GV 99.9, Your Good Vibes. At 2,500 mangrove seedlings, dagdag depensa kontra sa storm surge. Para sa karagdagang balita, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, pinangunahan ang aktibidad ng ICTSI Foundation at Bawan International Port Incorporated. Katuwang ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kasama ang lokal na pamahalaan at mga mangingisdang residente ng lugar. Layunin ng programa na makapagtanim ng kabuuang 25,000 punla hanggang sa taong 2028 sa bayan ng San Luis at Lian. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng depensa ng mga baybaying komunidad laban sa storm surge at pagguho ng lupa o coastal erosion, lalo na tuwing may malalakas na bagyo. Patuloy naman ang panawagan sa komunidad na makiisa sa mga programang pangkalikasan upang masiguro ang pangmatagalang proteksyon ng karagatan at kabuhayan ng mga mangingisda. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. Ayon sa huling ulat ng DOST Pag-asa nitong Lunes, wala pang binabantayang low pressure area o LPA sa buong bansa. Ang karagdagan detalye sa ulat ni Student Jack Tinay. Pasok. GV Balita Express. Patuloy namang nagiging mahinahon ang panahon sa karamihan ng mga lugar. Inaasahan na mananatiling stable ang kondisyon ng panahon sa mga susunod na oras, kaya't walang kasulukuyang babala para sa malakas na ulan o bagyo. Paalala rin ng Pag-asa na patuloy na maging alerto at maghanda sa anumang biglaang pagbabago ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito sa SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes balita, formal nang kinilala ng pamahalaan ng panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Vilma Santos Recto, Governor, ang mga atletang Batanggenyo na nagbigay ng karangalan sa lalawigan sa kakatapos na Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand noong 2025. Ikinawad sa mga atleta ang sertipiko at insentibong pinansyal bilang pasasalamat na lalawigan sa kanilang dedikasyon at pagbibigay dangal sa Batangas. At para sa iba pang detalye, GV Balita Express. sa isinagawang flag ceremony noong ika-2 ng Marso, formal na kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto ang mga atletang Batanggenyo na nagbigay ng karangalan sa lalawigan.
sa kakatapos lang na Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand noong 2025. Kabilang sa mga pinarangalan ang miyembro ng men's baseball team na sina Mark Steven Manaig, John Lionel Matanggihan, Kennedy Torres at Liam Alexi De Vera mula sa Tanawan City matapos magkamit ng gintong medalya sa kanilang kategorya. Kinilala rin ang mga atleta ng windsurfing events na si Denver Castillo na nag-uwi ng gintong medalya sa men's U19 IQ foil at Renz Angelo Amboy nang tumanggap ng pilak sa Techno 293 Plus Men's IQ Foil Open at sina John Harold Madrigal at Arian Paz na kapwa nagkamit ng tansong medalya sa kani-kanilang dibisyon. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, iginawad sa mga atleta ang sertipiko at insentibong pinansyal bilang pasasalamat na lalawigan sa kanilang dedikasyon at pagbibigay dangal sa Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang ang kabuuan ng balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie together with Student Jock Inay and DJ Joey Boy dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng